Gamit sa pagtawag at sa pagpapadala ng mensahe, ngayon daw ang cellphone, gamit na rin sa kalaswaan. Ilang bahay at gusali ang bahagi na ng ating kasaysayan, pero ngayon nakatakdang maging alikabok ang mga ito sa ngalan daw ng pag-unlad. Usok na nakasusulasok mula sa isang pabrika, inirereklamo ng mga residente at dahil dito, agad naman itong ipinasara. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Sa halagang piso-piso, maaaring maipasa ang impormasyon, pero hindi na lang sa komunikasyon gamit ang mga cellphone. Pati na rin daw sa pagpapakalat ng mga malalaswang video. Nitong nakaraang linggo, nagsulputan ang iba't ibang sex video sa cellphone. Ang mga tampok, mga artista raw na hubad o nakikipagtalik. Isa sa mga sinasabing laman ng mga sex videong ito ay si Ethel Buba at ang kanyang nobyong si Alex Crisano. Ayon kay Ethel, biktima lamang siya ng makabagong teknolohiya. Siguro hindi niya pa alam na alam yung buong katawan ko. Oo. Magkaiba po kami ng kamay kasi para pong luya ang kamay ko. Napakaganda ng kamay ng girl. Pero di lang pala mga sikat na tao ang nasasangkot sa mga ganitong iskandalo. Pati mga estudyante, mayroon na rin umanong mga sex video na kumakalat. Ang problema, dahil sa modernong teknolohiya, madaling maipasa ang ganitong mga imahe at eksena. Si Benji, di niya tunay na pangalan, 15 taong gulang pa lang, pero mulat na sa sex. Sa mura niyang edad, nahuhumaling na siya sa pangungulekta ng mga sex video, lalo na't madali itong makuha. Binibigay ko sa akin, pinipilit ko siya na ipasa sa akin. Ay, gano'n? Bakit? Wala, maganda eh. Isa lang si Benji sa maaaring libu-libong kabataan na malaya at abot kayang nakakakuha ng sex video sa pamamagitan ng isang pindutan lang. Kung dati sa VCD, DVD at internet lamang natin napapanood ang malalaswang palabas, ngayon sa cellphone, kumakalat na rin ang mahahalay na videos. Kaya nating sugpuin ito. Si Councilor Greco Belhica ng lungsod ng Maynila ay isa sa mga nagsusulong ng pagpigil sa pagkalat ng kalaswaan sa cellphone. Nagiging problema natin dahil sa paglaganap ito, people are now starting to think that pornography or immorality or obscenity is acceptable in the society. Ang problema, wala pang ang batas na nagsasabing krimen nga ang ganitong gawain. Kaya proliferated yan dahil wala talagang body na nagre-regulate yan. Meron, depende sa taong... Si Robert, di niya tunay na pangalan, 24 na taong gulang at mahilig mag-download ng mga sex video mula sa internet. Gamit lang ang Bluetooth ng kanyang computer, maaari na niyang ilipat sa cellphone ang mga sex video. Ngayon, pag pinakalat ko, pag pumunta ka sa mall, babayaran mo na siya. Pero gawa ko yun. Magugulat ako, meron akong gawa sa mall. Isang click lang daw sa isang search engine at lalabas na ang mga sex video na mabilis rin niyang maipapasa gamit ang cellphone. Paano mo mahuhuli? Mahirap hulihin, million yun. O, 10 million users, paano mo mahuhuli isa dun? Paano mo malalaman, may tuturo na ito yung gumawa sa 10 million na ito nagpalabas na ito. Ang cybercrime unit ng CIDG, aminadong hirap kontrolin ang mga sex videos na kumakalat ngayon. Sa kasalukuyan, mayroon lamang silang 50 taong tumututok sa mga aktibidad sa cyberspace. Ang source of difficulty namin talaga is yung kakulangan ng batas. Hirap na hirap talaga kami na magsampa ng kaso laban do sa mga criminal or syndicates no, na gumagawa ng ganito. This is the cyber bill.
Ayon kay Congressman Simeon Quintanar ng Information Communication Technology Committee, kasalukuyan nilang pinag-uusapan at pinupulido ang panukalang batas laban sa cybercrime. Since this is now becoming very popular and very much in use, we have to come up with the appropriate cybercrime law to regulate this. Sa ibang bansa, gaya ng USA, Australia at United Kingdom, mahigpit na ipinatutupad ang mga batas laban sa cybercrimes. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, di nila namomonitor ang mga ipinapasa sa cellphone. Meron ba kaming authority over content dahil even sa loob ng cellphone na yan, mga videos? Pag-aaralan po namin yun dahil right now, we don't deal with content. Ngayon pa lang daw sila makikipag-ugnayan sa mga telecommunications company tungkol sa pagsala sa madalaswang video sa cellphone dahil ngayon lang nila ito nabalitaan. We will do our share by already alerting them or telling them that the possibility of using their networks in distribution, widespread distribution of sex videos is possible. Sabi ng Globe Telecom, hindi raw pwedeng i-filter ng kanilang sistema ang mga MMS message. Dapat kailangan mo ng court order to do that. So you really have to respect the privacy of the individual, especially in private communications. Pero kung may nagrereklamo raw na nakatanggap ng malaswang mensahe, maaaring imbestigahan ng Globe ang numerong nagpadala. They can just report it to us, to our customer service, na may mga nagpapadala sa akin na ganito at ito ang numero niya, and we will try to assist them. Sometimes it might even go to as far as reporting it to National Telecommunications Commission para mabigyan kami ng go signal para i-cut off yung number na yun. Tingin rin ng Smart, malalabag ang karapatan sa privacy kung imo-monitor ang mga mensahe. If it's an MMS na pinadala mo from one person to another, it's a private communication. Hindi, bawal po sa amin. Kung ang ginamit nitong mga, nang nagkakalat ito mga sex videos ay yung Bluetooth or yung infrared to transfer that material from one cell phone to another cell phone, mas lalong hindi mamomonitor yun ng network operator because in those cases, hindi na ginagamit yung network at all. Pero bukod sa mga sex video na pinagpapasapasahan sa cellphone, maaari rin palang maging instrumento ng sex chat ang cellphone. Pati mga pornographic websites, pwede na rin mabuksan ng mabilisan. Yung internet is unfiltered. So you have access to all of the websites that are available. Smart itself is not an ISP, no? It's a carrier. Ang ginagawa namin ay nagpo-provide ng connection to connectivity, no? Pero yung access sa internet mismo is another entity. There's an ISP. Kami na lang yung channel. So we don't really know what is yung content. Sa ngayon, tila mahina ang ating kakayahan na pigilan ang pagkalat ng mahahalay na imahe sa cellphone. Kaya't ang pagkakaroon raw ng responsibilidad ng bawat isa, lalo na ng mga magulang, ang maaaring ipanlaban. As a nation, na pagtulong-tulungan is to restore the values and morality back into our society. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, madaling mapag-iwanan ang ating mga batas at kakayahang lumutas sa makabagong mga problema. Pero hanggang walang masusing nagbabantay sa pagkapakalat ng iba't ibang kahalayan, baka patuloy ng malulong sa bagong bisyo ang ating mga kabataan. Ako si Lars Santiago at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa bahay na ito sa Binondo pinanganak ang bayaning si Antonio Luna noong 1866 pero tila napabayaan na ang makasaysayang lugar na ito. Isang pabrika ang nagbubuga raw ng usok. Itong itinuturong dahilan ng pagkakasakit ng mga residente sa paligid. Dahil dito, ipinasara ito noong nakaraang linggo. Ang tanong, bakit nabigyan ng lisensya ang ganitong pabrika? At may nagbabantay ba?
Noong isang linggo ay inilabas namin ang reklamo ng mga residente at paaralan sa Cavite laban sa Sonic Steel Factory, isang pabrika ng yero. Nakalalason daw ang binubuga nitong usok. Matapos ang investigasyon na ginawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, sinuspindi nila ang Environment Compliance Certificate o ECC ng naturang kumpanya noon ding nakaraang Martes. Ang ECC ay isang patunay na hindi nakapipinsala ang isang pabrika sa kanyang paligid. May mga violation na nakita doon. Ang mga violation, yun nga, nakita na non-submission ng self-monitoring report sila. Pangalawa, merong silang mga hazardous waste na hindi nire-report na dapat nire-report sa amin. Hindi ito ang unang pagkakataon na naireklamo ang isang pabrika. Noong September 10, 26 na estudyante ng San Joaquin Elementary School sa Pasig ang isinugod sa ospital dahil sa biglang pagkahilo, ang itinuturong dahilan. Sumingaw na sulfur mula sa isang factory na gumagawa nito, ang LMG Chemicals. Nahirapan po uminga. Tapos ano yung sabi sa doktor? Magpahinga daw po. So hindi ka na pumasok sa klase? Opo. Ilang araw po hindi napasok sa klase? 3 po. Dahil dito, noon ding September 13, pansamantalang ipinahinto ang operasyon ng kumpanya sa pamamagitan ng cease and desist order. Pero matapos ang 4 na buwan, muling pinayagang mag-operate ang LMG. Ito ay matapos magsumite ang nasabing kumpanya ng EMP o Environment Management Plan o dokumento na nagsasabing pinagbuti nila ang kanilang kagamitan. Nag-add kami ng 2 pang additional na sampling equipment para sa mga barangay para ma-detect nila yung concentration ng pollutants dun sa areas nila. Ayon sa mga opisyal ng LMG, nagpalit na sila ng ibang makina at safety measure gauge. Naglagay na rin sila ng monitoring equipment sa mga nasasakupang barangay para sukatin kung may lason sa hangin. Kahapon lang, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng DENR. Pasado ang LMG Chemicals. Hindi raw lampas ang pagbuga ng kumpanya sa tanggap na panukat. Pero ayon kay Alvin Cruz, isang independent environment engineer na gumawa ng pag-aaral sa LMG matapos ang pagsingaw ng sulfur noong nakaraang taon, kulang ang ginawang hakbang ng pabrika para tuluyang maiwasan ang naulit na nangyari. We saw some pollution control measures na hindi adequate to prevent it from happening again. Their emission of sulfur dioxide, which is very toxic to humans. Usually pagka nagkaroon ng problema yung... Wala raw sapat na panukat ang pabrika sa dami ng nilalagay na sulfur sa makina nito. Kaya ang maaaring resulta nito, ang muling pagsingaw ng sulfur. Bukas naman daw ang LMG sa payo ni Engineer Cruz. Ngayon, ang recommendation niya is parang additional safety feature na actually napag-usapan na namin with the multipartite monitoring team. Pero ang problema ay hindi lang sa pabrika. Ang tanong, bakit hindi ito nakita ng DENR? We noticed there are some discrepancies. Siyempre, let's put it this way, manpower inadequacy of government. So kung halimbawa NCR, ilan na kami dito with thousands of industries. Ayon sa DENR, binubusisi muna nila ang isang pabrika bago ito bigyan ng ECC. May public hearing din sa mga apektadong munisipyo o barangay kung saan nakatayo o itatayo ang pabrika. Mahalaga kasi ang sumang-ayon ng komunidad bago mabigyan ng permit ang kumpanya. Pero ayon kay Atty. Ron Gutierrez, isang environmental lawyer na nag-aaral sa sistema ng DENR, marami raw mali sa polisiya ng ahensya. Una, ang public hearing sa mga barangay na apektado ay inoobliga lang sa bagong bubuksan na pabrika. At ang nagsarang pabrika na magbubukas uli at kumpanyang magkakaroon ng expansion, hindi na. Hindi na ito mandatory. Pero ayon sa ating saligang batas, ayon sa Local Government Code, dapat magkaroon ng karapatan ang mga mamamayan, pati yung mga lokal na pamahalaan ng boses tungkol dito sa proseso na ito dahil ang pinag-uusapan natin, epekto sa kalikasan at lipunan. Kasi may mga projects na like expansion lang na wala naman masyadong impact doon sa community. So yung public hearing, hindi naman kailangan yan. Pero kung yung projects talagang may impact o may adverse impact doon sa community, then we cannot do away with the public hearing. Kailangan ng konsultasyon doon sa mga community. At isa pa, masyado ring mababa ang multa sa mga pabrikang pumalya sa operasyon. 50,000 lang ang pinakamataas sa multa.
Tila barya lang ito, kapalit ng buhay na maaaring maperwisyo. Kasi nung dati ang 50,000, malaki yan noong 1970s. Pero ngayon, 50,000, barya-barya nga lang. Sa tingin natin na dapat nga taasan na yan. Pero doesn't mean na pagka nag-violate ka, mumulta ka ng 50,000. Kasi kung sige-sige yung violation mo, o talaga yung violation mo there will be an adverse impact sa environment, hindi naman kami mag-hesitate na ipasuspend yung ECC at the same time, isuwan ka ng closure order. Ikatlo, pag lumampas sa 180 days ang itinakdang araw ng pagdedesisyon sa permit, ang pabrika ay tuturing ng aprobado. Ang problema dyan, pag hindi nila natapos to sa sapat na panahon, deemed approved. Sa makatwid, yung aprobado na kaagad. So ang kailangan lang nilang gawin, upuan, tagalan, at yun, ayos na. Maling-mali yun. Pagka naupuan niya at hindi niya inaksyonan, administratively liable siya doon. So yung aming tao mismo, kakasuhan namin, bakit niya inupuan yun. Pero ang pinaka-nakakatakot daw, nakasaad sa isang administrative order na self-monitoring na ang taong-taong inspeksyon sa mga pabrika. Ibig sabihin, hindi na ang mga taga-DENR ang nagsasagawa ng pagsusuri. Ayon kay Atty. Gutierrez, kung ang pabrika mismo ang magmamonitor sa sarili nila, maaaring madaling mailusot ang mali sa operasyon. Pero merong isang napakahalagang kondisyon bago mangyari yan. Dapat maging malakas yung regulatory framework ng bansa na yon. Pilipinas ngayon, napakalayo natin bago marating yan. Yung aming tao mismo mag-check din. So maraming level of checking, validating, kung tama yung ginagawa nila report. Kasi sa tingin ko naman, hindi nila, this will reflect naman doon sa kanila pagka hindi totoo yung sinasabi nila. Mula 2003 hanggang 2004, may halos 18,000 permit ang nilabas ng DENR. Gumasta sila ng nasa 125 billion pesos para lamang dito, hindi pa kasama ang pasweldo sa mga nag-asikaso ng proseso. Marami mang napupunang butas sa mga kritiko sa sistema ng DENR. Sinisikap naman daw nilang ayusin at pag-igihin ang kanilang mga polisiya. Katunayan, pinaikli na raw nila ang processing period ng permit. Para sa large-scale factories, mula 180 days ay 120 days na lamang ito. Para naman sa medium at small-scale industries, mula 70 araw ay 60 araw na lamang ang proseso. Sa kasalukuyan, may 330,000 pabrika na ang nasampahan ng reklamo sa DENR. 158 dito ay naresolba na at 177 cases pa ang naghihintay ng resulta. Sana ay mas lalo pang higpitan ng DENR ang pagmamonitor at pagbibigay ng permit sa pabrika at iba pang industriya. Dahil sa huli, hindi maibabalik ang mga likas sa yaman na masisira at buhay na mawawala dahil sa mga mali at di pinag-isipang polisiya. Ako si Ralph Guzman at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Paglapastangan sa mga lugar at bagay na makasaysayan, ibubulgar ng Reporter's Notebook. Mga makasaysayang bahay at gusali, pero kung tratuhin daw ay parang walang saysay. Kaya't ilang grupo ang tumututol para na raw nating tinalikuran ang kasaysayan sa ngalan ng modernisasyon. Puspusan ang pagpopromote ngayon ng Department of Tourism sa mga magagandang tanawing ito sa Bohol. Pero bukod dito, ang di alam ng marami, may iba pang yaman ng Bohol, ang mga makasaysayang lugar dito. Mahigit 1 linggo na ang nakararaan ng munting gibain ng mga ancestral house sa Baclayon, Bohol. Nasimula na ang road widening ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang 10 may-ari ng mga ancestral house naglagay ng karatula sa harap ng kanilang mga bahay. Bahandi diligubon. Ibig sabihin, ating kayamanan, huwag sirain. To demolish that place, spare us from this because we want to preserve this. Taong 1617 nang itayo ang bahay na ito. Minana pa raw ni Frini Ongke sa kanilang kanununuan. Nais daw nilang masilayan pa ito ng mga susunod pang henerasyon. Kitan gud kaayo, dugay na guning among Juan, gisunod sa among ginikanan. Ang bahay na ito ginawa noong 1838. Dito raw nagpupulong ang grupo ni Francisco Dagohoy na namuno sa pinakabatagal na pag-aaklas laban sa mga Kastila.
Kung tuluyang gigibain, minanang bahay at kasaysayan daw ang mawawala. Ngayon pa nga lang, apektado na ng road widening ang isa pang makasaysayang rebulto sa Baclayon. Nangangamba rin ang mga residente doon na ang susunod na maaapektuhan ay ang simbahan ng Baclayon, isa sa pinakalumang simbahang bato sa Pilipinas na itinayo noong 1596. Ayon sa DPWH Region 7, nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng DPWH Headquarters sa Maynila at sa District Office nito sa Bohol. Desyembre pa ng nakaraang taon, tiniyak na raw ng DPWH Maine na di sasagasaan ng construction ang ancestral homes. Pagdating raw sa bahagi ng mga bahay, di na susundin ang planong 20 metrong lapad ng kalsada para maiwasan ang mga historical site. Kaya lahat ng mga structure doon, old structure for that matter, hindi tatamaan, ligtas yun. Tila naguguluhan ang mga taga-Baclayon. Ilang buwan na ang nakalipas, binigyan sila ng isang dokumento ng DPWH District Engineer sa Bohol. Pero nito lang February 2, sumulat ang DPWH sa Department of Tourism na hindi gigibain ang mga ancestral house sa Bohol. Kung naideklara agad na historical sites ang mga lumang bahay, marahil hindi na nabalisa pa ang mga apektado. Kasi nga medyo maliit din ang pondo natin para maintain yung mga survey and documentation sa mga iba-ibang lugar, ano? Trabaho ng National Historical Institute o NHI na pangasiwaan ang preservation at conservation ng mga makasaysayang lugar. Pinamarkahan nila ang mga ito ng mga plake bilang historical site. At kapag ang istruktura ay napabilang sa listahan, hindi ito maaaring galawin ng walang paalam mula sa NHI kahit na ito ay pribado. Sa bahay na ito sa Binondo pinanganak ang bayaning si Antonio Luna noong 1866 pero tila napabayaan na ang makasaysayang lugar na ito. Si Luna ay isa sa mga general na nanguna sa paglaban sa mga Kastila. Mahigit 100 taon na ang bahay na ito. Malaking bahagi na ang nasisira. Ginawa na raw bodega ang loob nito. Ayon kay Rene Luis Mata, isang conservation architect, may mga mali sa ginawang pagkumpuni sa bahay. It should be maintained. And they should be given incentives to maintain this structure. Like yung mga gamit, di ba hindi na natin ginagamit yung ganyang... Oh, you give advice to them. Oh, construction materials, technology, we have to give them. If not, they will resort to modern materials. Like what they did here? Yeah. Yung ginawa nila dito, sir? Hindi dapat eh. We should use the original materials of the time. Halos 200 struktura na sa buong bansa ang itinuturing na historical sites. Aminado ang NHI. Hirap sila sa pagsubaybay sa mga historical site. Kapos daw sila sa pondo. Mahigit 6 na milyong piso ang pondo ng ahensya kada taon. Kasama na rito ang gasto sa restoration at maintenance. Bukod dito, ang multa sa paglabag ng PD 1505 o ang batas tungkol sa preservation at conservation ng historical sites ay nasa 1,000 hanggang 10,000 piso lamang at pagkabilanggo ng 1 hanggang 5 taon. Ayon sa isang opisyal ng NHI, wala pa raw silang napapakulong. Hindi ganun kalakas, ano? Kaya nga dapat talaga inaayos pa namin yung aming IRR ng PD 1505 kasi panahon pa ni President Marcos yan. So to strengthen it? Yes, to strengthen it. Tulad na lamang sa kaso ng tinatayong gahiganting monumento ni Lapu-Lapu sa Rizal Park. Una munang nirekomenda ni Senator Richard Gordon ang pagtatayo nito noong February 2004 ng Tourism Secretary pa siya. 18 milyong piso ang gagastusin para rito, napopondohan ng mga Koreano. Ito raw ang tatawaging Sentinel of Freedom. Ito ang Asian version ng Statue of Liberty, Sentinel of Freedom nga eh. Nakabaon yung kanyang espada, huwag kang papasok dito ng mandirigmaka, kundi bubunutin namin ng espada, lalaban namin yung pagkalayaan namin. Pero taas ang kilay ng ilan. Dapat sili siya lang palaki ang kay Lapu-Lapu. Bakit nila nilagay dito sa Luneta? Teritoryo ito ni Rizal eh. Pinagpatuloy pa rin ng DOT ang pagtatayo ng statwa sa kabila ng resolusyon ng NHI na nagdedeklarang iligal ito. Ayon kasi sa NHI, mga rebulto lang dapat ni Rizal at iba pang bayani sa Bagong Bayan ang maaaring itayo sa Rizal Park. Pero kung mag-iikot ka doon, makikita mo ang mga statwa ni Naraha Sulaiman, Diosdado Macapagal at iba pang rebulto. Dahil nakalusot o napalusot ng NHI ang mga ito,
tila mismo ang ahensya ang lumabag sa dapat sana'y mahigpit na pinatutupad nitong batas. Ganito kaganda noon ang istasyon ng tren sa Paco, Maynila. Makasaysayan ito kasi tayo sa Pilipinas ang nagkaroon ng unang release ng tren sa Asia. Pero ngayon, animoy binagsakan ito ng bombang galing sa Tora-Tora. Pinag-iba ito noong panahon ni dating Pangulong Ramos. Base sa orihinal na plano, gagawin itong isang mall. Hindi sila nagko-conserve. Binubuldosa nila, sinisira nila. Mas maganda, mas mura, mas makakatipid ka kung magagamit ka ng original structure sa plano mo, sa original na plano ng halimbawa dito, mall. Ang dating grandiosong istasyon, tila ibinaon na sa kapabayaan. Ayon kay Architect Paulo Alcazaren, miyembro ng Heritage Conservation Society, hindi imposibleng pagsabayin ng modernisasyon at pagpreserba sa mga lumang struktura. Mahalaga raw ang mga minana nating struktura at disenyo ng bahay, galing man sa Kastila o Amerikano. Kabilang kasi ito sa cultural identity natin bilang mga Pilipino. Pag nawala yan, hindi na yan maire-reconstruct. Kahit anong gawin mo, forever gone yan. Isa ring dahilan kaya mahirap pangalagaan at ipagtanggol ang mga lumang struktura ay ang kakulangan sa heritage architects. Sa ating bansa, 6 lang sila. At habang pinagsisikapang ibalik sa dating anyo ang ilang lumang struktura, may ilan na naiiba na ang silbi. Sa Intramuros, ilang restaurant ang itinayo sa ibabaw mismo ng makasaysayang pader. Ayon sa Heritage Conservation Society, nilabag nito ang Presidential Decree 1616 kung saan dapat na pinoprotektahan ang makasaysayang pader. Makikita rin sa paligid ng Intramuros ang ginawang golf course, malayo sa dati nitong itsura. Ang mga pamana sa atin ay dapat inaalagaan at pinapahalagahan. Kung ano kasi tayo noon, konektado sa kung sino tayo ngayon. Sana, huwag nating pabayaang mabaon na lang sa limot, kapabayaan at kawalang pakialam ang ating kasaysayan. Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa 928-4239. Maaari din kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Ralph Guzman. Ako si Ruth Cabal. Ako si Lars Santiago. At ito ang Reporter's Notebook.